Ilan pong kababayan sa Toronto ang nagpiket sa gitna ng lamig para gunitain ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power. Halos 4 na dekada na raw ang nakakaraan, pero ang problema ng mga Pilipino noon, problema pa rin hanggang ngayon. Narito ang report. 39 na taon na ang nakakaraan nang maganap sa Pilipinas ang EDSA People Power Pebrero ng taong 1986. Milyon-milyong mga kababayan ang nagkaisa laban sa itinuturing na mapaniil at diktadoryang pamahalaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito'y bahagi nila ng kasaysayan na hindi dapat makalimutan. Kaya ang ilang mga kababayan sa Toronto nakibahagi sa tinawag nilang information picket para sariwain kung ano ang ipinaglaban ng sambayanan sa EDSA. Sa lugar na kilala bilang Little Manila sa siyudad ng Toronto, hinimok ng mga miyembro ng grupong bayan, anak bayan, migrante at iba pa ang mga Pilipinong nagawi sa lugar na huwag alisin sa kanilang alaala ang mga kahalagahan ng EDSA People Power. Many of the conditions that led to the EDSA People Power uprising persist today. So we see a Duterte in office in the Philippines, we see a Marcos in office in the Philippines, and we continue to see, everyday Filipinos struggling both here in Canada and in the Philippines. So it's important for us to be here and commemorate the true strength and perseverance that the Filipino people have. Bagamat nasa ibang bansa na daw ang pag-abroad ng marami tulad ng mga nasa Canada ay refleksyon ng maling politika at pamamalakad sa Pilipinas. Yung remittances natin na tinusulungan natin ang pamilya natin na humihingi sa atin dahil nga sa kondisyon sa Pilipinas, wala silang trabaho, walang pambili ng gamot. Kaya tayo dala-dalawa ang trabaho dito ngayon sa Canada. Dahil din sa kondisyon sa Pilipinas. Ang ating paglaki at pagdami ng Pilipino sa labas ng Pilipinas, lalo dito sa Canada, naabot na tayo ng 1 milyon, ay patunay lamang na patindi ng patindi ang krisis sa Pilipinas at nakikita ng mamamayan na ang kanilang solusyon ay makapunta sa ibang bansa para magkaroon ng maayos na trabaho. Pagkakataon na daw ang halalang magaganap sa Pilipinas sa Mayo para itama ang pamamahala sa bansa. Sa darating na eleksyon sa Mayo ngayong taon, kailangan ihalal natin ang taong bayan sa Senado. Kapag hinalal natin ang taong bayan sa Senado, makikita po natin na talagang interes ng masa ang ilalagay nila. Interes ng masa pang magandang pangkalusugan, pang edukasyon at iba't iba pang mga serbisyong para ulit sa interes ng masa. Umaasa ang mga kababayang ito na matapos nila ang pamamahala ng mga Marcos at Duterte ay natuto na ang taong bayan at anila panahon na para mas maging mapili at kritikal sa mga pangalang ilalagay sa inyong balota.